Bitcoin breakout, naudlot! What's up mga titos and titas? Welcome to Tito Vlogs Crypto Channel. Ngayong gabi, pagkukwentuhan natin ang naudlot na ba talaga yan? Hindi na ba talaga tutuloy yan? At saan tayo pupulutin kung sakaling hindi na nga siya tutuloy? Ang naudlot na breakout sa 36.5 ni Bitcoin. Let's have a short prayer muna bago tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we explore this exciting world of Cryptoverse. All this we ask in Jesus' name. Amen. Amen, amen. Mga titos at titas, baka hunaligaw lang kayo dito sa ating channel. Ito pong Tito Vlogs Crypto Channel. Second channel natin to. Dedicated ho ito. Anything and everything under the moon and going to the moon na mga cryptos. Kaya kung naghahanap ho kayo ng ka-explore dito sa Cryptoverse, ay tara na. Tara. Click nyo ho yung subscribe button at isama ninyo yung sana all sa notification bell dahil tuwing Lunes hanggang Biyernes po, mga titos and titas, nagkakaroon tayo ng live stream. Live tambayan yan. Pwede nyo hong ipasilip yung mga cryptos na minamanok ninyo. Ang mahalaga doon sa live tambayan, pwede kayong makipagkwentuhan at magtanong. That's 10:30 to 11:30 a.m. Monday to Friday po yan, mga titos and titas. So sa ngayon, silipin muna natin yung mga tabalits na nasagap natin sa nakalipas na 24 hours. Medyo matagal-tagal tayong hindi nag-WhatsApp with crypto. Na-miss ko to. Unahin natin galing sa Crypto Potato. Whale Farm token crashes 99% in a 2.3 million rug pull. Nako, hindi magandang balita ito, The cryptocurrency space has seen another rug pull from a DeFi project that promised millions of percentages in return. Whale Farm, a DeFi project with a fully autonomous team that launched farming days ago, has stolen over $2 million from investors in the latest rug pull in the space. Somewhat expectedly, its native cryptocurrency's value plummeted by almost 100% in minutes, mga titos and titas. Launched earlier this month, Whale Farm started with high promises for investors as it offered staking of numerous coins including BNB, BUSD, so mga sikat, even ADA, DOT, to earn up to 7,217,848% APY. Parang imposible na to di ba? 7 million percent in Diyos ko naman. Ito ho mga red flag na to pagka nakikita nyo, So kawawa naman yung mga natakbuhan, 2 million, hindi biro yan. Sana walang mga Pilipino. Hindi na, di ba, na nadadali ho dito, mga titos at titas, Kaya natin binabalita ito nung nakaraan, yung isang project na si Tito Mark Cuban mismo, na rug pull din. Rug pull din na nangyari. Marami hong mga projects dito sa Cryptoverse na yung iba, hindi naman natin nilalahat, pero yung iba ay wala naman talagang laman, Ang intention lang po ay talagang sabihin na natin manloko, 'di ba? So ito hindi maganda to, nakakasira ito dito sa crypto space na kakaumpisa pa lang, na pilit bini-build up yung credibility. Pero yung mga ganitong projects ang nagpapasira, So baka it's about time din doon sa mga mga titos at titas, 'di ba? Baka it's about time din na itong mga exchanges kahit papaano magkaroon naman ng konting delikadesa, kung malamang hindi tayo naiintindihan itong mga exchanges na to dahil Tagalog i-translate nyo nga kung ano yung delikadesa, 'di ba? Para naman maprotektahan yung investing public kasi crypto is here to stay. Yun nga lang, marami talagang madadala, mga titos and titas, kung maraming ganitong mangyayari. But then again, that is something that we need to accept kung gusto natin itong laro dito sa space na to, Kaya tayo dito sa tambayan ay maingat tayo, mga titos at titas. Ayaw natin yung basta-basta, lalo na yung maliliit na coins,
yung mga galing Manila Zoo, medyo aaralin mo talaga. At ang reco natin, lalagay mo lang doon yung kung kumita ka na doon sa malaki na coin, major alts, o lagay mo sa Manila Zoo, yung kita, portion ng kita lagay mo doon para hindi masakit pagka na-rug pull ka, di ba? Kung halimbawa ganito, bulk ng portfolio mo nilagay mo, di ba? Talon-talo ka, no, mga Tito Senti. Kaya mag-iingat po, no. Actually, sa totoo lang, kung kayo ay nagte-trade ng traditional market, PSE or even New York Stock Exchange, no, or even sabihin na nating nagfo-forex kayo, no. Although ako wala naman tayo experience sa forex, sa PSE meron tayo experience. Yung galawan na lang ng major alts, no, Bitcoin and the major alts, malaki na eh. No, yung percentage na galaw nila, malaki na ho basta marunong kayong maglaro. Ang nangyayari kasi, kaya nadadali ng mga ganitong mga scam, ano, sobrang greedy eh. Di ba? Sobrang greedy. You only need, how many percent do you need in 1 year to earn in 1 year, di ba? Sa kailan kayo sasaya? Yung iba sa sobrang greedy, gusto yata in 1 month double your money sila. Hindi ba? Dun nga baka sa casino pa, pero ang liit din ang chance na mag-double your money ka sa casino. Gets nyo po mga titos and titas? Dito yung mga malalaking coins, ang ganda na ho. Ang ganda na ng return, ang ganda na ng spread po nila. Basta marunong lang kayo, no? So ako kaya we focus on the big caps, no, na alts and Bitcoin. Yan po mga titos at titas. So next balita natin, galing ulit sa Crypto Potato, syempre. Mexico stops plans of major bank to offer Bitcoin services. The CEO of Banco Azteca tweeted that he wanted to offer Bitcoin services in Mexico, but a tweet from the country's regulators basically killed his dream. Aray ko po. Mexico says no to crypto. The Secretary of Finance and Public Credit of the government of Mexico, Arturo Hernandez Gutierrez, shared on his Twitter account an official statement from the country's central bank, the Ministry of Finance, and the National Banking and Securities Commission, Mexico's equivalent of SEC in the United States, saying that virtual assets are not considered money according to current law and that banks are not allowed to operate with cryptocurrencies in any way whatsoever. So, tuldok na po yan sa Mexico. Bye-bye! Diba? Ganun lang naman. May mga countries pa rin naman na tatanggap po niyan. Patunay din ito, no, para sa akin nung ina-analyze natin yung mga pangyayari, itong mga ganito. Parang makikita nyo, series of good news, series of bad news, no. Lately puro bad news yung nababasa natin. So parang nandun tayo sa skepticism stage, no. Napaliwanag naman natin yan, kung ano yung skepticism. Even sa PSE, dumarating tayo dun sa ganong stage na skepticism, na nagdududa. Kaya nga nagtataka ako, even the other YouTubers sa Amerika, di ba? Nagdududa na sila. Nung last week, ang daming puro mga babagsak ng 16,000. Puro ganun na makikita mo sa YouTube eh. No, kumbaga, nagdududa na rin sila dun sa bull eh. No? Sa bull run ng crypto. Baka yung iba nagdududa na sa crypto rin, no? Mga titos at titas. So, part ho yan ng isang cycle, no? Isang bull cycle, yung skepticism. Yan. Kaya, good, that is also a good sign kung naiintindihan ninyo. Diba? Ako natutuwa dahil sabi ko, ayos nandun yata na tayo sa skepticism stage, no? Diba? Kasi sabi nga nila, bull is born during the most pessimistic stage. Yan. Kailan yung most pessimistic? So probably nung nagka-pandemic, bumagsak tayo ng 3,000. It grows in skepticism. No? Lumalaki ng konti yung bull. Pagka nagkakaroon ng skepticism, it matures in optimism, and it dies in euphoria. Yan. Yun yan. Pagka everybody is happy, yun na, medyo pababa na yung bull. No? So ngayon, tingin ko nandun tayo sa skepticism stage. So next balita na po. Last na tayo. Crypto Potato ulit. The rise of crypto poses important questions for central banks. Sabi po yan ng New York Federal President Tito John Williams, the head of New York Federal Reserve, urge central banks to keep in mind the emergence of cryptocurrencies before issuing their own CBDC.
CBDC ho is yung Central Bank Digital Currency. New York Federal Reserve Bank President Tito John Williams opined that the rapid development of virtual asset challenges the central bank's desire to launch their own CBDCs. He advised policymakers to consider how cryptocurrencies would work efficiently alongside physical cash. So totally kabaliktaran naman po ito, no, nung balita natin sa Mexico. Ito naman hindi naman shutdown, di ba? Ito naman ay sinasabi, pag-aralan niyo muna before you issue your digital currencies. Pag-aralan nyo rin itong cryptocurrency. Pag-aralan nyo itong blockchain technology. So that's also a good sign because they are kahit papano ay they are regarding, no, yung cryptocurrency na nandiyan na, no. Hindi naman natin tinitignan na magko-compete yung Bitcoin no, dito sa central bank digital currency. There will always be a central bank digital currency. Siyempre, yung ayaw na mag-lose ng control ng gobyerno no. Pero yung Bitcoin, probably they can go hand in hand alongside diba? So sabay sila, especially do sa blockchain technology. Pwedeng gamitin nung central bank yung rail ng Bitcoin no? So maraming pwedeng i-explore, mga titos at titas. Kaya ito ay good news naman. Na para tayo nasa skepticism na talaga nito. Kaya ngayon, silipin na natin kung nasa skepticism nga ba. Ito na, ipasok na natin mga titos at titas. Wala tayong ibang sisilipin. Ipo-focus natin. Dito lang tayo sa Bitcoin ngayon. Simulan natin sa, teka muna. Unahin natin muna dito sa daily 1 hour chart. No? Sa 1 hour chart natin, kaninang umaga po, nung nandito tayo, parang nandito tayo sa area na to, kaninang umaga. No? Yung 36, nag-high tayo ng 36,600. Yan po yan. Kasi may resistance tayo sa 36.5 So nung nauntog tayo, actually hindi na po siya nag-attempt no? Ito yun lang yung resistance. Ito yun. Yan. Hindi na po siya nag-attempt na basagin ulit yon. Ito pala yon, yung 36.5 yan. Nagtatry pero hindi na talaga kinaya. So nung hindi na po kinaya, ay bumagsak na po tayo. Currently, from our top, we are down. Nag-correct na tayo ng 6%. Malaki na ito From top 6% na po pala yung binagsak natin. And sa hourly chart natin, we're looking bearish already. May downtrend na tayo nakikita sa 1 hour chart natin. Saan na yan? So, may downtrend na tayo nakikita dito. Yan na, sa hourly chart natin. So, magiging resistance natin yan, downward channel na yan. Yumuko na itong MACD, itong EMA30 natin, nag-cross sa red. So, payuko na. Pabalik na tayo. MACD natin, yumuko na rin. Below zero na tayo. Although ngayon, parang nakaminor. Nakaminor yan. Okay? So, pero, syempre, ang bias natin, una to, primary. No? Always look at the primary indicator, ito pong mga MAs. So, yun nandun yan sa practical charting webinar natin, di ba? So, ito secondary confirming lang yung direction mo kung talagang tama ba. So, yan po. Pababa tayo. Ang next support natin sa hourly, probably itong 34,000. Makakakita ho tayo ng support dyan sa area na yan. Titignan natin kung mag-hold. No? So, baba nga natin to. Baba nga natin. Ayan. Baka kasi gumawa ng triangle dyan. Kung tagusin yan, ito pa ulit, no? Para simple lang, pasimplihin lang natin. Itong pink line. Yan naman. Pero umaangat po yan, mga titos and titas. Kasi mabilis to, hourly lang to tinitignan natin. So, mabilis din po umangat yan. So, yung mga linya muna, dun muna kayo kumuha ng support. Especially kung bago kayo sa charting para hindi kayo nalilito. Pero ang magiging resistance natin na major, itong channel na to. Ayan po yan. So, tignan nyo po. So, ngayon, untog dyan. So, pagbaba natin dito, so mag-a-attempt, uuntog. Diba? So, lower high tayo. Lower high tayo. Diba? Until mag-decide yan kung aakyat or bababa pa. Yan po sa hourly. Sa 4-hour chart natin, ang 4-hour chart po, no, papaalala ni Tito, sa 4-hour chart, katumbas yan ng 1 week ng PSE natin. So ito naman, ayun pa rin no? It's confirming yung kung ano yung nakita natin sa hourly chart natin, nag-a-agree ngayon yung 4-hour chart natin. So pababa pa rin siya ang
MACD natin, nag-cross na rin tayo. Although hindi pa tapos tong candle na to. Diba? Pero magiging resistance na kasi itong channel na to eh. No? Ang isa po, no, para sa akin, ang isang major confirmation ito na pwedeng dumausdos pa to, nakikita nyo po itong EMA 13. Yan. Napakasimple lang magbasa ng chart eh. No, EMA 13, di ba? Kung hindi kayo marunong gumawa ng mga trend lines, EMA 13 lang. Alisin natin yung mga trend line para di tayo mahirapan. Yan po. Diba? Yung kung ano na lang yung default na ibigay sa atin ng computer. Ito pong EMA 13, pag nag-cross ito dito sa MA 20 sa red, yan na po yung confirmation na magdedire-diretso tayo sa downtrend. No? Sa 4 hour, nasa ng support. Ito naman pong kulay blue, nasa 33.6. Pwede naman din tayong saluhin dyan sa 4 hour chart natin. Okay, so pababa, tignan natin kung mag-hold yan 33.6. MACD, nakayuko rin tayo. No? So kaninang umaga, panoorin nyo yung video natin. May mga pattern tayong sinilip kanina. Ito yata yung tinitignan natin na pwedeng kamukha niya na pattern. Ito po yon. Kung di ako nagkakamali, itong pattern na yan. So ito po yung nabuo na yan. Okay. Nandito tayo ngayon sa area na to. Ito po tayo, yan. Hindi pa natin nabubuo. So pwede nga tayong umakyat pa ng konti. And then ano gagawin? Drop ng konti. Pwede tayong konso sa 33. Ito po yon, di ba? Ako, ginawa na natin ng drawing to, baka sundin Nakakatakot to, baka sundin. Ha? Ano mangyayari? So after niyan, alam na this. Alam na this. Di ba? So pwede tayong bumaba. So but then again, yaan yung that's how you anticipate eh. 'Di ba? Pagka marunong kayo magbasa ng chart, 'di ba? Mag-pattern recognition. So tinuro naman din natin 'yon. Pattern recognition diyan sa ating practical charting webinar, 'di ba? So sabi natin, at least dalawa, no, magkamuka. So ito sa taas, yan yung kamuka. MACD ba nila kamuka? Ay, mukhang magkamuka. Pati MACD, 'di ba? It should be on the same time frame. Oh, 'di ba? Nasa 4 hour. Parehas ba yung muko? Di ba? Ayos ba? Gumagana ba? So ngayon, malalaman natin na tama tayo pagka nangyari to. Ito. So ine-expect natin na angat ng konti kasi ito yung gagayahin niyang pattern. Tapos isang drop, pag drop niya, ito naman yung susunod. Magko-conso tayo. So probably itong ang area ng 33 yan. And then drop ulit tayo papuntang weekend. Kaya happy weekend na naman sa mga downatics natin, ha. Kung sakaling mali po yung pattern na yan, we will try to attempt, syempre dalawa, there's always 2 or 3 or up to 4 sides of the coin. Dalawa lang naman yan. Then, syempre kung mali ho yung basa natin doon sa pattern, this will try to attempt 36 to break 36 again, no? Pero before mangyari po yan, kailangan niya munang i-trade balikin ulit itong 35,800 area, yung pink line, kailangan niyang i-break ulit yan with volume. Kasi nga nung umakyat tayo kaninang umaga, sabi natin walang volume eh. Hindi masyadong convincing yung pag-akyat na yon. Medyo hilaw yon, medyo mukhang kumbaga pilit yung akyat na yon. So let's observe, no? Pero based sa 1 hour saka sa 4 hour chart natin, downward bias na tayo. MACD natin yumuko na, ha. So lipat tayo, papunta tayo sa 1-day chart. Sa 1-day chart natin, ang 1-day chart po natin, so kung yung 4 hour is equivalent to 1 week trading ng PSE, ang 1-day chart po natin ay katumbas na ng isang buwan. isang buwan na yata ito, baka mahigit pa eh. No, na trade kasi 24 hours eh, baka isang buwan trading natin ng PSE eh. So sa 1-day chart natin, okay, pababa pa rin ba tayo? Ako sa 1 day, I can say na we are consolidating. Okay? We are consolidating. Hindi ko pa rin inaalis, no? Ito pa rin yung macro ko. My macro still remains na we are consolidating between 30K and 40K area. Yan naman po yung obvious sa 1 day. 'Di ba? Ang MACD natin, bullish tayo sa MACD kasi nag-cross, no? Pero kasi nga ho, ito maraming nagkakamali kasi dito, nakatutok sa MACD, hindi tinitignan ano ginagawa sa taas, 'di ba? Dito lang nagre-rely. So ito yung primary indicator, ano ginagawa nito. So nasa ng next resistance just in case, no?
Actually, itong red, resistance na po yan. So, nakita natin na uuntog na dyan. Just in case lumusot po dyan sa red, itong blue ang next resistance natin. So, ang upside mo, nasa 37.4, no, mga titos and titas. Oo, yun. So, pwedeng, kung let's say, lumusot tayo dyan, 37.4, uuntog tayo. May momentum? Yes, may momentum. No? But in general, pag tinignan mo siya sa daily chart niya, konso tayo, mauuntog ka pa rin sa 40. And then, you still have a leg to go down. Diba? Kung mauntog naman tayo dito, for example, hindi natin tawirin itong red line, we can go down na eh. Diba? O kaya, mauntog tayo sa blue, we can go down na. Katulad po nito mga nangyayari na to. No? Ito. Ito po. Tignan mo sa daily. Sa daily, medyo mas madaling basahin actually eh. Diba? So, sa red pa lang, nauntog na siya. So, bumaba na naman tayo. Ang low natin, nasa 31,000. Diba? Tapos, umakyat tayo. Nauntog naman tayo sa 41, pagbalik natin sa 28 naman. 'Di ba? Tapos nauntog tayo sa 30, ano high nito? 35, pagbalik natin sa 30, 'di ba? So ngayon nandoon tayo sa area ulit na 'yun eh. 'Di ba? So we're attempting to break it. Pag hindi, may downward pressure na naman po ito, no? So, but what is obvious, maganda yung salo natin doon sa 30 area. No? Maganda rin yung bounce natin doon sa 28 area. Ngayon, magkakaalaman tayo in the coming days, especially sa darating na weekend, kung i-retest or tatagusin yung 28K area. Yan na po, mga titos and titas. Sana na-like ninyo yung video natin. Sa dulo po nito, meron tayong Crypto Starter Kit, ha? Pwede nyo gamitin din yung link ng tambayan natin kung magre-register kayo sa Binance para makakuha kayo ng 10% automatic discount. Paano? Yan na muna. Magkita-kita tayo bukas. Tulog kayo na maaga. Bye!